Usong-uso to ngayon at gustong-gusto ko din talaga matagal na magkameron ng solar system home setup. Pero sa video na to, aking i-share sa inyo yung mga primary components ng isang solar system setup. Gusto ko din talaga magkameron dito na setup sa bahay, pero sa ngayon wala pa sa budget ko. Marami pa akong expenses na kailangan i-consider. Hopefully this year, kapag build ako ng solar system setup dito sa bahay. Dito ako gumawa ng diagram sa Canva para ipakita sa inyo at i-explain sa inyo ang primary components na balak ko sa video na to. Naging go-to ko na ang Canva dahil pakiramdam ko convenient na ako sa pag-create ng diagrams dito. Commercial lang, ang gamit ko ngayong microphone ay PD100X ng Mauno. Ganyan kalinaw, kaganda ang microphone na to. Back to explanation, ang primary components ng isang solar system ay number 1 ang solar panel. Pangalawa, ang charge controller. Pangatlo, ang battery. And last, inverter. Itong 12-volt fan and aircon ay mga extra na lang kasi sila yung mga nagko-consume ng energy. Ang electricity lagi magsisimula sa solar panel. At ang electricity na nanggagaling sa solar panel ay palaging DC. And then yung voltage na manggagaling dito sa solar panel ay pupunta sa charge controller. At sa charge controller, dyan na mangyayari yung tinatawag na step-down conversion. Ang solar panel ay pwedeng mag-produce o mag-push ng voltage from 40 volts to 100 volts. Hindi kayang i-take yan ng 12-volt battery. Pwede mong ma-damage or mag-overheat ang battery. Kaya gumagamit tayo ng charge controller para i-step down yung mataas na voltage coming from the solar panel down to the battery and to the load. Yan yung kino-convert ng charge controller. And safety na kailangan nyo tandaan, hindi nyo pwedeng i-connect ang load sa battery mismo. Ang battery ay may designated terminal sa charge controller. At hindi ka pwede magkamali dyan. Ganun din para sa mga load. Meron siyang designated terminals. Ngayon, itong inverter ang i-connect mo sa positive-negative na battery. Ang gagawin naman ng inverter ay mag-step up siya ng power. Kung nag-step down tayo gamit ang charge controller, ang inverter naman ang mag-i-step up ng power. Yan ang ginagawa ni inverter. Siya yung reason sa step up conversion from DC to AC. Diyan na natin magagamit yung mga appliances tulad ng aircon, TV, at washing machine.